Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ha, yung mga dilis ngayon nagpapanik eh. Paano nila ipagtatanggol itong si Sara Duterte dahil lumabas na po yung tao na talagang magpapabagsak sa kanya. Hindi ito biro ha. Nakakulong ngayon itong tao na ito at kumanta na ito at napakaraming ebidensya. At kung tutugma-tugmain mo, kung tatahiin mo yung mga storya, consistent. Hindi kagaya ng mga kwento ni Zaldico, hindi kagaya ng mga kwento ni Gutesa na hindi nagtutugma-tugma. Dito tayo kay Madriaga. Consistent din yan sa dating tao ni Sara Duterte na nagsalita dyan sa investigasyon ng House of Representatives. The same persons yung mga binabanggit nila, yung mga La Chica, sila Madriaga. At kaya pala, ganoon na lang kung protektahan ang mga POGO operators. Allegedly, yung ginastos noong kampanya galing sa mga POGO operators at sa drug money. Mabibigat po yung mga paratang na binitiwan ni Madriaga. For sure, nabasa nyo na yan. Kaliwat kanan na po, mga iba't ibang pages na nagpo-post na patungkol dito kay Madriaga. Sige, himayin natin, isa-isahin natin itong mga aligasyon na yan. At bakit? Ito ang isang malaking tanong eh. Bakit madalas dalawin ni Sara Duterte itong si Madriaga dyan sa kulungan? Bakit? Di ba? Kung wala kang interest doon sa tao na yan, ano yan? Kaibigan mo? Best friend mo? Jowa mo? Asawa mo? Bakit madalas mong dalawin dyan sa BGMP nakakulong? Bakit? Pinipigilan mo magsalita? Kung pinipigilan, definitely hindi siya nagsaksi doon sa pagpigil. Dahil nagsalita si Madriaga. May affidavit sworn affidavit ito. Pinirmahan ito. Notaryado ito. Hindi kagaya ng ginawa ni Gutesa na peke yung notaryo. Hindi kagaya ng ginawa ni Zaldico na video lang na posibleng AI pa nga yung video. Hindi pinirmahan. Sige, himayin natin Nasa politiko ito. Lumabas na rin po ito sa bilyonaryo. Trending ito si Sara Buong araw, simula kahapon Deliveries in duffel bags. Alam niyo yung duffel bags? Parang gym bag yan no? Milyon-milyon ang laman at dinideliver. Grabe, no? Buti na nabubulgar ito Sara Duterte's 2022 campaign allegedly funded by POGO and drug money. Sabi po ng kanyang dating aide. Di ba dati pinost natin yan? Itong si Amy Marcos daw at si Sara Duterte allegedly malaki po ang kaugnayan sa mga POGO operator. Ito na. Consistent itong sinasabi ni Madriaga. Ang tindi pala. Kaya pala ganun na lang sila makaprotekta. A man who introduced himself as a former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that her 2021 to 2022 national campaign was financed by Philippine Offshore Gaming Operators or POGO and drug dealers according to an affidavit obtained by Politico. Nakakuha sila ng affidavit sworn statement ito. Nilagdaan ito ka-coffee. Pwedeng gamitin against sa kanya itong statement na ito. Sabi po ni Ramil Lagunoy Madriaga. Sounds familiar, di ba? Madalas yung marinig yan, Madriaga. Noong 2020 po, tagalogin ko yung iba upon the alleged instruction of then Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is my president. Yung ISIP, Inday Sara Duterte is my president, together with several of the vice president's former classmates at San Sebastian College of Law, where he also said he graduated. Pansinin ninyo, di ba? Anong mga binibigay pa na awards ng San Sebastian sa kanya? Ng Alumni Association nila. Ang tindi, di ba? Madriaga said the group later registered with the Securities and Exchange Commission as ISIP Pilipinas, talaga na, pinarehistro pa talaga sa SEC, became a national support network for Duterte's presidential bid. With him serving as its national convener, he claimed the group initially received funding from Mayor Sara and other allied support groups. Wala pang mali. Wala pang problema dito, ka-coffee, Sige, legitimate yung organization, legitimate yung group, nakarehistro po yan sa SEC. Nakatatanggap po ng funding mula kay Sara Duterte
at sa iba pang mga support groups. Normal yan, ka-coffee, sa mga politiko. Pangkaraniwan po yan, lalo na kung ikaw itatakbo. Kaya nga yung ilang politiko, no? Kapag umalis sila sa pwesto o tumakbo sila, kahit matalo sila, tiba-tiba sila. Still, they have millions in savings, ka-coffee. Kaya yung iba, kahit walang chance manalo, tatakbo yan para makakuha ng savings. Alam mo na, chiching-chiching. Okay, normal pa. Wala pang problema dyan. Ito na. After Sara Duterte won as Vice President in 2022, Madriaga said he was tasked, inutusan po siya to help form the Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Alam na alam ninyo yan. Ako nang una gusto ko itong VPSPG. Tama nga naman, no? Ihiwalay natin yung security ng Vice President doon sa security ng Presidente. Kasi in cases na hindi magkasundo yung presidente at vice presidente, kawawa yung BP, yung vice president. We're not looking at Sara Duterte sa landscape ng Pilipinas. Okay yan, may VPSG. Ibig sabihin, may sarili pong security yung ating vice president. So sabi ni Madriaga, inutusan daw po siya na tumulong na buuhin itong VPSPG, yung Vice Presidential Security and Protection Group, which handled security and intelligence operations for the Vice President. Security ni Sara at intelligence operations. Again, saan nga ulit nagkaproblema sa paggastos ng confidential funds? Sila Mary Grace Piatos, sila Kukoy Villamin, ginamit daw yung pera para matiyak na magiging maayos po yung implementasyon ng kanilang mga programa. VPSPG. Mamaya may lalabas na pangalan. He claimed, si Madriaga po, he introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco, whom he described as a former student from his time with the Presidential Security Group or PSG to head the unit. Yan yung isang pangalan Colonel Dennis Nolasco. Si Madriaga yung nagsasalita Medyo kaunting pasensya dahil marami pong mga pangalan na lumalabas. At that time, he was the commandant of the PSG training school, sabi ni Madriaga. Nolasco allegedly later tapped Colonel Raymond Dante La Chica to lead the VPSPG from July 2022 to April 2023. Almost a year yan, isang taon po yan. Madriaga said he worked directly under Nolasco and La Chica. Sige, i-stack lang na muna natin yung mga information na yan kasi mamaya may video ko ipapakita sa inyo. According to the affidavit, part of his work involved transporting large sums of money to different locations upon the alleged order of Vice President Sara Duterte. Sabi ni Madriaga, inuutusan siya, i-deliver mo itong salapi na yan, yung mga duffel bags na yan. I-deliver mo sa, siguro, kaibigan, galing sa San Sebastian Law School. I-deliver mo sa isang mayor, duffel bag, ilan ang laman? 30 plus million pesos. So yan po yung naging papel ni Madriaga. So napakaraming pera po ang tinatransport dyan. Hindi lang yan, maliit pa yan 33 million or 30 million na yan. Meron pa po billions of pesos. One delivery, he claimed, involved a duffel bag filled with cash that was brought to a comedy bar dyan po sa Timog. Anong comedy bar kaya yan? Isang duffel bag, piruin mo papadalhan ka ng duffel bag, puno ng thousands, libo-libo yan. Dyan po sa Timog. Described as owned by and frequented by SSC Law alumni. Anong kayang comedy bar yan? Baka alam ninyo, madalas daw po dyan yung mga San Sebastian College of Law alumnus o mga alumni, madalas po sila dyan. There, he allegedly saw office of the Vice President spokesperson si Reynold Monsayak, whom he identified as a former classmate of Duterte. Anong ginagawa ni spokesperson Reynold Monsayak dyan? At bakit dyan diniliver yung salapi na yan? Diba? Madriaga said Monsayak gestured for him to bring the bag upstairs and leave it inside an office, after which he left immediately. So nagdi-deliver po siya ng salapi. Halimbawa, dinala niya. Sige, palagay na lang dyan, paiwan na lang yung pera dyan sa opisina na yan. Diba? So malinaw na malinaw talaga na merong irregularities sa naging paggastos ng kampo ni Sara Duterte sa confidential funds o sa kung ano man pong pera yan na hindi dapat. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Isa pang patunay, natatandaan ninyo yung mga hearing dyan sa House of Representatives patungkol sa mga budget ng OVP at ng Department of Education at naging kontrobersyal yung paggastos ng confidential funds.
Mismong tao na mismo ni Sara Duterte ang umamin na inutusan ako ni ma'am, ibigay yung ganitong pera, i-disburse yung pera sa taong ito. At pamilyar yung pangalan, yung La Chica. Yun din yung tinuturo. The same person na sinasabi ni Madriaga, yun din po yung sinasabi ng isang opisyal ni Sara Duterte. Iisa sila ng sinasabi. Ibig sabihin, kung pagbabanggain natin, consistent yung sinasabi nila. Hindi gaya ng mga kwento ni Gutesa, hindi gaya ng kwento ni Zaldico, na hindi nagtutugma-tugma. Pakinggan natin ito ka-coffee at kayo na mismo ang humusga. Panahon. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Actually, 11 yan. Kumpirma ng COA ang nangyaring ito. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Biruin mo. Shocking. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Wait lang. Wait lang. Talaga ako. Bago tayo mag-proceed dito sa ordinaryong opisyal, ordinaryong manggagawa ni Sara Duterte, nanginginig siya sa takot. Dinamay sila dito sa kalokohan na yan. Wala silang kaalam-alam dyan. Dinamay sila. Paano bumabalaban i-resist? Utos siya ng vice-presidente, i-release mo itong pondo na yan. Anong magagawa mo? Diba? Yung iba sa kanila umaamin, binibigyan ng 30,000. Biktima din sila dyan. Yes, may kasalanan sila. Bakit sila tumanggap ng 30,000 every month para sundin yung utos ni Sara Duterte? Pero hindi sila yung major players dyan. Kumbaga mga pawn lang din yung mga yan. Ginamit lang din yung mga yan. Pakinggan natin. Siya mismo nagsasabi, nanginginig siya. Alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sabi na niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Correct. Because po may utos po si Ma'am Inday Sara sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond La Chica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamayari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Monsayak na inutusan daw siya iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman.
Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Grabe, no? O, tahi-tahiin natin. Sino yung hepe ng VP-SPG? La Chica. Sabi ni Madriaga, inutusan siya na tulungan buuhin yung grupo na yan. Sino yung sinasabi ng kawawang empleyado, kawawang opisyal ni Sara Duterte na dinidisbursan ng pera? Yung La Chica. Sabi ni Madriaga, nagbibigay sa kanya ng pera si La Chica. Kasi utos ni Sara Duterte eh. Ano magagawa ng pobreng manggagawa? Ng pobreng, sige, official siya pero wala naman siyang say. Utos ni Vice President eh. O i-disburse mo yan kay La Chica dahil siya yung nakakaalam dyan kung paano i-handle yung confidential funds. Ayun naman pala, naka-duffel bag oh. Base sa salaysay ni Madriaga ha, 33 to 35 million. Yung isa, sinong mayor ang dinilibira dyan? Yung isa, anong comedy bar yan? O anong mall yan? Yung Ryan Kilala, nabanggit na naman. Ano yan? Nagtutugma-tugma yung mga kwento. Imposibleng wala kayong kinalaman dyan. Imposibleng wala kayong kasalanan. Bakit kayo nananahimik ngayon? Oh, may narinig ba kayong sagot ni Sara Duterte? Wala. Yung mga supporters niya, nag-explain. Sabi nila, propaganda lang daw yan laban kay Sara Duterte dahil natatakot pagdating ng 2028 kasi leading daw si Sara Duterte. Propaganda, sabi niyo, propaganda against Vice President Sara Duterte. Ano pala yung ginagawa ninyo? Sa administrasyon ni PBBM, yung mga fake stories ninyo, mga fake stories ni Zaldico, hindi ba propaganda din yan? Sabi nga ni Mark Ian, everyday, propaganda din yung ginagawa ninyo sa administrasyon. Di ba? Ang problema, ang pagkakaiba, yung propaganda ninyo, pangit ang storyline, pangit ang script, pangit ang edit, hindi nagtutugma-tugma kasi kasinungalingan. Ito, hindi natin sinasabi na totoo na lahat ha, yung sinasabi ni Madriaga, pero kung papansinin mo yung mga datos, yung mga testimonya at sworn affidavit ito mga to, nagtutugma. Kanino ka didikit? Sino sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Common sense yan. Mabilis mapagdesisyonan yan. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, di pa naka-like and follow, please like and follow na sa YouTube. Subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye.